Once. Alright mga kabsat, nandito tayo kay Christian Esquera. In-interview niya si Boying Rimulya kahapon ata to nung isang araw. Kung di ako nagkakamali. So pakinggan natin si Boying. 10 minutes lang to. Were you even surprised that you were appointed as the new ombudsman, or this was something that somehow you were expecting? Well, I really worked for it. I really wanted to end up in this position. I sought it, and I tried my best to get it. And well, it's not really a surprise because I really wanted to do this. And maraming mga nagtangkang harangin po itong pagsasama ng pangalan nyo dun po sa listahan, di ba? In particular, coming from the Dutertes and their allies. Did those efforts actually bother you? Actually, expected ko yun eh. Nung simula pa lang, nung pinayalan ako ng kaso, nung nalaman na ako yung mag-aspire to be ombudsman, alam ko na gagawin nila ang lahat. I knew it. And Kaya takot na takot sila sa iyo, di ba? Ombudsman Boying, takot na takot sila. Alam mo naman eh, talagang obvious naman, di ba? Kitang-kita naman na yun ang kanilang opposition sa akin. Tama. And of course, dito sa announcement at saka sa panunumpa ninyo, officially kayo na po yung ombudsman, very unhappy yung mga Duterte at yung kanilang mga kaalyado. Ang tanong, Hindi lang very unhappy, sobrang lungkot nila, dismayado sila. Kasi nga sabi nito Pasio, paktay tayo kapag si Boying ang naging ombudsman. Maniwala kayo sa akin, paktay ako tayo. po sa inyo, is there something that the Dutertes should be afraid of with May dapat bang ikatakot ang mga Duterte sa iyo, Boying Rimulya? Meron ba? you as the new ombudsman? Wala naman dapat. Kung wala silang kasalanan, wala naman dapat. O, di ba? Wala kayong ikakatakot kay Rimulya. Kung siya tulad ni Trillanes, sasampahan niya na si Bongo. I think this week, kung hindi this week, next week yata eh. Pero binanggit na ni Trillanes, kakasuhan niya ulit si Bongo dyan sa ombudsman. Nako po, tambak na ebidensya yun. Tapos isusunod niya yung mga bank accounts ni Sara, panibagong kaso, tapos kakasuhan din niya yung asawa ni Sara, di ba? Ganun, may mga kompleto na yung papeles ni Trillanes. Kaya kung wala kayong kinakatakutan, walang problemahin. Hindi kayong matakot kay Rimulya. Di ba, Mami Piar? Kung wala silang paglabag ng batas, wala naman dapat. Di ba? Ilan naman yun eh. Kung you're afraid na you'll be called to explain something, then maybe you did something. Pero dapat wala silang kababahala. Kasi fair tayo. We want fairness to prevail. Paano kung meron palang kasalanan o meron dapat ikabahala? Yun ang problema. Paano yan kung may kasalanan? Di ikulong nyo. Panagutin nyo lahat ng may kasalanan. Ang problema kasi wala tayong sisinuhin dito eh. Ombudsman eh. People think that parang pulis ka lang eh. Parang kang pulis. Hindi ka naman pulis dito. You represent the people's interest. Yun ang totoong trabaho ng ombudsman. Okay. Pag-usapan natin, isa-isahin ko po yung mga ilang binanggit ng mga Duterte at ng mga kaalyado nila against your appointment as ombudsman. Yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte, sabi niya, your appointment actually made sense. Dahil sabi niya, sa dami ng problema ng mga nakaupo ngayon, kailangan nila ng lahat ng tulong para mapagtakpan nila. Basically, in so many words, you're being accused of having been placed there to cover up for the Marcos administration. How do you respond? Christian, I gave the public my sense of wanting or aspiring for this position bago pa dumating yung SONA. June pa lang ako nagsabi na. Kaya wala pa itong mga usapang ganito sa bagay-bagay. Talagang matagal ko na kasi nung ako nag-aaral pa ng law, lalong-lalo na nung dumating ang 87 Constitution, nung kami graduating na, nung binasa ko talaga yung Constitution, sabi ko ito na redeeming value na makikita sa Constitution, which is not perfect. Nakita ko na yan from the very beginning. Pero if the ombudsman's position would be used properly for the country, mas swerte na rin ang Pilipinas kung magagamit ito.
Kasi maganda naman yun ang pinakamagandang feature ng Constitution para sa akin. Do you think that was the position was used properly under your predecessor? I'm not in a position to comment there, Christian. I don't think it's fair. Kasi they lived during different times, and they have different perspectives. Mas ako yung perspective ko iba sa kanila. Kasi ang accusation po dun sa pinaritan ninyo kay Ombudsman Samuel Martires, pro Duterte, at accusation sa kanya, pinoprotektahan daw yung interes ng mga Duterte. Ngayon, ang ibinibintang naman sa inyo, at least ni Pulong, kayo naman daw po itinalaga dyan para protektahan yung interes ni Bongbong Marcos. Ang tanong ko po rito, meron po ba kayong tatanawin o tinatanaw na utang na loob dito po kay Pangulong Marcos? Tapos na tayo dyan eh. At tingin ko naman, nung naglingkod ako bilang Secretary of Justice, napatunayan ko na ang lahat ng pwedeng patunayan sa paglilingkod para sa bansa. At yung kay President Marcos, matagal ko na siyang kilala, nagkasama kami sa Kongreso nung araw, pero hindi naman kami magkabarkada eh. Very professional lang relationship namin. Kaya yung pag-aspire ko dito, naintindihan niya yan na professional talaga ang aking galaw. At kahit sa kabinete nun, wala naman akong barkada, hindi ako ganun talaga. I really work. I just love to work, Christian. Of course, yung susunod na tanong ko po, dapat sumagot ito yung Pangulo. Pero I'd like to ask for this question from your perspective. Bakit sa tingin nyo, kayo po yung in-appoint ng Pangulo? Ano sa tingin nyo naging advantage ninyo over the other nominees to that position? Courage. Courage to face Ay, wala akong sounds. No. Tama naman yung sinabi na ano. Wala akong katan. Mabibisto sila dito, no? Mabibisto yung mga Duterte, especially yung Salin. Ha? Mabibisto talaga. Wala na. Kaya nung panahon kasi ng Martires, hindi ayaw nilang buksan yung Salin ni Sara. 'Di ba? Sa hearing ayaw. Wala pa rin akong sounds. May sounds na yata. Naka-off ako kanina. Naka-on na. Meron ano. So, ayun nga, nung panahon ni Martires, mga hindi talaga kinakalkal. Ayaw ni Martires. Pero itong si Boye, yung tinanong, titingnan mo ba ang Salin? Anong sabi niya? Titingnan natin. Di ba? Ayun lang. No sounds pa din. Ayun, okay na, sabi ni Marilyn. Kanina walang sounds, alam ko. Kasi nakita ko naka-off. So, ayun na. O, sige, tuloy natin to. what there is to face. Leadership. I think nakita niya na yung leadership na pinakita ko sa DOJ. Yun. And that is my advantage. Oh, advantage. Of course, it's a given that I'm a lawyer. I'm skilled at my craft. Kaya lahat po yan ay pumasok sa pagpili sa akin marahil. And of course, ang background niyo po, bukod sa pagiging abogado, ay matagal din po kayo naging politiko. And ang pagtingin dito, baka magamit yung mga previous connections niyo with different political personalities to somehow compromise your new job as the ombudsman. Would that be the Christian, case or not necessarily? This is my seventh position in government already. And I've always worked very hard in every position that I entered. Naging provincial board member ako. I worked at the PMS with President Erap as Assistant Secretary. I went to the Senate as Chief of Staff of Senator Loy. Then I became a congressman. I became a governor. I became a secretary and now as ombudsman. I think my record speaks for itself that I have always been there to be forthright and to be able to deliver the services needed from a person like me in the positions I was given. Okay. Balikan ko lang po yung binanggit ni Pulong, no? So basically, accusation sa inyo, tinalaga kayo dyan para mag-cover up. And of course, ang pinakamalaki arguably na issue po ngayon, itong massive corruption sa flood control projects. Na sinimulan nyo na rin po yung trabaho bilang DOJ Secretary. Yes. Pero mas powerful kayo ngayon dahil ombudsman po kayo, no? And hindi maiwasan siguro yung agam-agam ng iba. Naku, paano kung tawagan itong si Ombudsman Remulla, yung mga dati niyang kaibigan sa politika? Ano kaya kanya magiging tugon? So how would you respond to that? Ano kasi, ang tingin nila sa posisyon kasi, bata-bata na pagtatakpang ka, siguro yun ang kanilang iniisip sa kanilang pinili ng araw. Baka yun ang iniisip nila. Kasi hindi ako ganun eh, Christian. Dito ba sa mga ginagawa niyong kilos, nung kayo nasa DOJ, may mga nagtangkaban tumawag sa inyo makiusap? Tungkol saan? Dito sa flood control, for instance. Wala naman akong alam na, kilala na naman ako ng tao yung ugali ko eh. Hindi ako para pakiusapan pag may trabaho akong kinakailangan ko gawin. Ang sa akin dito, gagawin ko talaga ang dapat gawin. And that's how I've lived my life
Ganun talaga ang buhay ko. I'm 64 already, and I've been doing this for the longest time. Okay. Si Vice President Sara Duterte, sabi niya sa panayam po, kung siya raw yung presidente, hindi raw po kayo i-appoint niya, tapos ipagpapasuggest na lang daw yung inyong, yung kayo, at yung inyong trabaho. Tapos si Senator Bato de la Rosa naman, ang sabi niya, bakit sa dinami-daming problema ng Pilipinas ngayon, patungkol sa flood control projects, bakit ang first order of the day niya ay nakatutok agad sa pag-imbestiga sa Vice President? Is this Hindi a fair totoo yun, comment? Christian. That's their propaganda. They're believing their own propaganda. Kasi when they ask you a question on what will you do when you're faced with this question, syempre nandiyan sa harap mo yan. Igagawin mo rin, pero hindi yan ang ating order of the day. Ang order of the day natin, talagang isaayos natin ang bansa. Itama natin ang direksyon at gamitin natin ang posisyon para sa bayan. Kaya, ano yan ito yung kanilang political cries. Kasi they're setting themselves up na para sabihin nila na sabi ko sa inyo, hindi fair yan Lalo na pag merong lumabas na hindi Wait lang mga kabsat, nag-post si Lady Katkat sabi niya 495. 5 na lang mga kabsat, 100 likes na. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, like naman kayo mga kabsat. Shoutout sa ating 729 live viewers, no? More than 300 pa hindi nagpaparamdam sa inyo or 400. Baka naman, like po tayo, wala pong bayad yan. Tuloy. pabor sa kanila. Alam naman yan politika ang kanilang iniisip. Sabi ko nga dito, wala na akong politika pagpasok ko dito. Basta tama ang mali-mali. Pero nga, bakit sa tingin niyo parang galit na galit o takot na takot yung mga Duterte sa pagkakatalaga ninyo bilang ombudsman? Sinubukan na nila ako sindakin dati, di ba, sa Senate. Marami nang naninindak dyan. Hindi mo ako pumapayag magsindak Ang kailangan talaga, sabihin mo talaga yung totoo, with a straight face, and keep your calm. Huwag ka magagalit. Hindi naman talaga yung character ko Kaya kung sila'y may fear, basta sasabihin ko lang, I'm fair. I never had a reputation of being unfair to anybody. Pero dito nga po, sa specific na trabaho ninyo bilang ombudsman, definitely mas powerful kayo. Ano sa tingin yung kinakatakot nila? Na tatamaan sila pag sila mali. O kaya basta nabuo yung ebidensya, tatatagat talaga sila ng kaso. Ganun naman talaga trabaho ng ombudsman That's only one aspect of the work is done. People think that yun lang ang trabaho ng ombudsman. Hindi po. Mas marami pong trabaho ng ombudsman that is far from prosecuting people. Malayo po dyan. Mayroon pong gawain ng ombudsman na mabuti sa taong bayan na hindi pa ako nagagawa dati. Sounds grabe. Galing ng interview, no? Kahit papaano nag-enjoy tayo dito sa interview kay Ombudsman Remulla. Mabsat. Salamat po sa mga nag-like. Salamat, Lady Katkat. I think 500 plus na yun natin. No? Shoutout sa ating 834 live viewers. Again, good afternoon, Mabsat. No? Kamusta na kayo, Mabsat? Hanggang ngayon, presidente pa rin si Marcos, mga Kabsat. Wala tayong magagawa niyan. No? Kahit anong rally gawin nila dyan, hindi nila napabagsak si Marcos. Tragis na mga Kabsat. No? Tapos hindi lang yun, gumawa pa sila ng mga fake videos. Tragis, akala nila mapapabagsak nila sito. Tamsak, Tikip, Kabsat, kanya yung lang ni Presidente TV. Prediscarte TV, shout out. SMAR and Gaming, shout out. Maritel T, Mood Cover, shout out. Para ni Shera, nandiyan na din. Ngayon ako, dumadami tayo dito, Mabsat. Palo sa harbot na 800 plus na tayo, Mabsat, going 900, baka naman. Sa mga hindi pa nagla-like dyan, like and subscribe tayo mga Kabsat. Alright, so yan natin, narinig natin si Ombudsman Boying Remulla. So far, sinabi niya, no, kung walang kinakatakot ang mga Duterte, wala dapat silang kakatakutan dyan. No? Kung wala talaga silang kasalanan, bakit sila matatakot kay Remulla? Diba? Not unless na ginawa sila at may ebidensya. Lalo na si Trillanes ang magpapile. Nagsabi na siya last week, tutuluyan niya si Bongo. Tutuluyan niya na ngayon kasi nga magpa-file na siya kay Ombudsman. Diba? Putragis, nag-combine yung dalawang yan. Lalo na pag nag-combine si Trillanes at si Remulla. Ako po, baka merong makulong. So, yung 9 mababawasan. Kaso baka susunod siya sa Sabi rin ni Trillanes, susunod siya sa ICC. Diba? Mauuna lang si Bato. Tapos, followed by Bongo. Ilan na lang maiwan. 4 na lang. Sino yung 4? Jaime, Boy 10K, Marcoleta, Boy 2K, sino pa? Tsaka si Kwan. Ano pa nito? Robin Hood. 4 na lang silang may iwan dyan sa minority. Wala na. Game over na talaga. Sabi nga nila may oras din, no? Mga Kabsat. Again, salamat po sa mga nag-like.
524 likers. Paabutin nyo ng 600 yan, mabsat baka naman. O siya, tuloy natin to. Next topic tayo. Again, maraming salamat po sa ating mga viewers. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Next topic tayo.